Ng araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Brian Mendoza at Serhiy Buhatsok ng Ukraine. Paglalabanan po nila ang WBC Interim World Super Welterweight title. Sa ranking po ng boxing scene na kung saan dyan tayo malimit kumuha ng informasyon ukol dito sa ranking. Si Brian Mendoza po ang may hawak sa WBC Interim. Rank 2 naman sa WBC itong si Buhatsok. At ang kanilang bakbakan ay magsisilbing isa sa undercard sa Team 2 kontra si Sebastian Fundora ngayong Marso 30 taong kasalukuyan nagaganapin po sa T-Mobile Arena, Las Vegas, bansang Amerika. Sa makatawid, kung sino po ang mananalo sa pagitan ni Mendoza at nitong si Buhatsok ay may malaking tsansa na mapapalaban kung sino man ang mananalo sa bakbakan sa pagitan naman ni Team 2 at nitong si Sebastian Fundora. Dahil sa bakbakang 2 at Fundora, nakataya ang bakanting WBC World Super Welterweight title maging ang WBO na kasalukuyang hawak-hawak ni Team 2. Kaya isang magandang oportunidad ito para kay Brian Mendoza or dito kay Serhiy Buhatsok. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight, prediction, analysis, isama natin ang comparison. Na kung saan doon pa po lamang sa ating comparison, malaki po ang posibilidad na magkakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo. Na kung saan malaya rin po kayong ikomento ang inyong prediction tungkol dito sa bakbakan. Nais ko pong malaman, pagamat may posibilidad na hindi tayo magkapareho ng pananaw dito sa naturang laban, pero nais ko pa rin po iyang malaman. Oo. Kaya naman, dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na ating munang alamin ang konting mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, karanasan sa laban, o eksperyensya sa laban, maging sa kanilang mga skills o galawan. Pero bago natin yan simulan, shout out po sa nag-request na gawan natin ng video. Ang bakbakan na ito, walang iba kundi si Idol Meljon Gumba. Shout out ulit sa iyo, Idol. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating munting channel. Para po sa mga boxing fans na walang sawang sumuporta at nag-subscribe dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. At sa mga fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan naman po ng pag-subscribe, like, and share. Salamat po. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng taga-Ukraine na rank 2 ng WBC na si Serhiy Buhatsok. Ang boksingerong ito bago pumasok sa professional boxing ayon po sa WBC or worldboxingcouncil.com, bago ito pumasok bilang isang professional boxer, nagkaroon ito ng mahigit sa 200 na laban sa amateur. So di po pala basta-basta ang karanasan ni Serhiy Buhatsok dahil dating lumalaban sa amateur. Ngayon, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada naman itong si Serhiy Buhatsok. 23 wins, all wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit walang naitalang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, technical knockout ang kanyang sinapit. Sa ngayon, may edad na 28 anyos na itong si Buhatsok at ang height nito ay 6 foot flat, reach 73 inches. Orthodox ang kanyang stance, naka-utris 100%. Last fight, Hulyo 22, 2023. Nakalaban nito ang dating world title challenger na si Patrick Alute, na kung saan naipanalo ni Buhatsok ang kanyang laban kay Alute by first round knockout. So napaka-impresibo po ng kanyang naging panalo sa huli niyang laban. Eksperyensya nitong si Serhiy Buhatsok, bukod sa dating lumalaban sa amateur, ngayon magngalan tayo ng 3 boksingero na para sa akin nakapagbibigay sa kanya ng magandang laban. Nangunguna si Brandon Adams. Itong si Brandon Adams, mga idol, bago mapalaban kay Serhiy Buhatsok, ay dating naging world title challenger na kalaban si Jermall Charlo. At noong mapalaban si Serhiy Buhatsok dito kay Brian Adams, doon niya natikman ang kauna-unahang talo by
technical knockout sa ikwalong round schedule 10th round of professional boxing. Pagkatapos namang matalo nitong si Sergey Buhatchok, nag-comeback fight ito na kung saan matagumpay at nagsunod-sunod ang kanyang panalo, puro knockout, technical knockout ang sinapit ng kanyang mga nakalaban. Yun nga, nakalaban niya dating world title challenger din na si Patrick Alote at si Alejandro de Villa. Itong si Patrick Alote, bakit ko nasabing dating world title challenger? Dahil napalaban ito kay Jaime Munguia sa WBO ang hawak-hawak noon ni Munguia, mga idol. Ngayon dadako tayo sa taglay-taglay na skills, galawan itong si Sergey Buhatchok. Para sa akin po, boxer puncher ang boksingerong ito. Pressure fighter style, wheeling sa brulan o tututo na bakbakan, defensive style, counter-punching style. Ang malimit nating makikita kay Sergey Buhatchok, pressure fighter style at yung brawler style or wheeling sa brulan o tututo na bakbakan. Bibihira sa kanya ang pagbabakpidal kung saan pinapanatili niya kanyang distansya sa kanyang makakalaban, iniikot-ikutan niya yung kanyang makakalaban. Bibihira natin makikita yan sa kanya dahil malimit nasa pressure fighter style, brawler style na kung saan masasabi natin may pagka-agresibo ito, may counter-punching ability din. Taglay ang power, timing at accuracy. Marami din ito kung bumabato ng suntok. Pagdating sa depensa, hindi ito mahigpit sa depensa. May magandang depensa. Yung kanyang pag-cover sa kanyang panga at saka sa kanyang tagiliran. Magandang depensa. Pero dahil sa mahilig ito sa close range na suntukan, mga idol, natatamaan at natatamaan pa rin siya. Oo. Malimit na itong si Sergey Buhatchok ay mas matangkad sa kanyang mga nakakalaban. Pero bibihira din niyang gamitin yan, yung kanyang height and reach advantage. Dahil nga, mahilig siya sa close range na suntukan. Sa panig naman ni Brian Mendoza. Itong si Brian Mendoza bago pumasok sa professional boxing, sa professional fights, ayon po sa www.premierboxingchampions.com, nakasungkit ito ng Golden Gloves. So dati din pala lumalaban sa amateur si Brian Mendoza. Sa ngayon bilang isang professional boxer. Itong si Brian Mendoza ay may impresibong kartada po na 22 wins, 16 wins coming by way of knockout, may 3 talo ngunit walang naitalang tabla. Sa madaling salita, sa kanyang 22 ka mga panalo, 16 ang kanyang ni-knockout doon. Sa ngayon, may edad ito na 30 anyos. Height 5 foot and 10 inches. Reach 70 inches. Orthodox din ang kanyang stance. Knockout ratio 72.73%. Sa 3 talo nitong si Brian Mendoza, sa puntusan lamang ito natatalo. Last fight nitong si Brian Mendoza, October 15, 2023. Tim Cho ang kanyang nakalaban na kung saan nakataya ang WBO World Super Welterweight title. Talo si Mendoza by unanimous decision. Ngayon, dadako tayo sa karanasan nitong si Brian Mendoza. Ang boksingerong ito, may background sa amateur at magngalan din tayo ng 3 boksingero sa professional fights na kung saan para sa akin nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Nangunguna si Tim Cho, nakasulukuyang world champion. Sebastian Fundora na dating may hawak sa WBC interim. At itong si Jesus Ramos, nakasalukuyang kasama sa ranking sa 1 to 15 sa 4 major title belts, mga idol. Ayon po sa boxing scene. Ngayon, dadako naman tayo sa skills na taglay-taglay ni Brian Mendoza. Boxer, puncher din po ang kanyang galawan. Pressure fighter style, defensive style, wheeling din sa brulan o tututo na bakbakan o lumalaban din sa brulan o tututo na bakbakan. At may counter-punching style. Itong si Brian Mendoza sa kanyang pressure fighter style, which is yung kanyang pag-aabanti, hindi ito basta-basta papasok sa range ng kanyang makakalaban. May kakayahan ito na ipinapanatili din ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. May footwork ito na kung saan ginagamit ang range, side-to-side movement, footwork na kung saan madaling makakuha ng angulo
sa pagsuntok sa kanyang makalaban sa iba't ibang anggulo po mga idol. Magalaw ang boxing ito taglay ang hand speed, power, timing at accuracy. At hindi rin po ito tipid kung bumabato ng suntok. Talagang sumuntok din ito or masipag o makamay din ito. Masipag ito kung bumabato din ng suntok. Pagdating naman sa kanyang depensa, masasabi kong may magandang depensa din itong si Brian Mendoza. Pero hindi naman masabi nating mahigpit sa depensa talaga. May magandang depensa lang, pero hindi siya mahigpit pagdating po sa depensa. Na kung saan, napagtatamaan din siya. Ngayon, pagdating naman sa durability o tibay nitong si Brian Mendoza. Kung di ako nagkakamali, hindi pa nakatikim ng bagsak sa buong karera sa professional boxing itong si Brian Mendoza. I-komento nyo dyan sa baba dahil hindi ko masyadong, mga idol, i-komento nyo dyan sa baba kung napabagsak ba ito kay Timcho. Kasi kung napabagsak ito ni Timcho sa kanilang laban, for the first time nangyari na bumagsak si Mendoza sa professional fights. Kaya masasabi kong may tibay si Brian Mendoza. Sa panig naman ni Serhi Buhachok, doon natin nakikita na may kahinaan ito sa panga nung napalaban siya kay Brandon Adams dahil hindi siya nakarecover nung tinamaan sa panga talaga nung nasulidan siya. Pero ganun pa man, makikita natin sa kanyang mga latest fight, lalo na yung kanyang comeback fight, na natauhan na rin ito kaya medyo may magandang depensa na pagdating po sa pagdepensa niya sa panga niya na hindi basta-basta mapapasukan. Pero siyempre, may butas pa rin dahil mahilig ito sa close range. Pag sumuntok ito, siyempre bukas ang depensa niya. Pag nasa opensa, na kung saan delikado pag na-counter. Dadako na tayo sa ating comparison. Unahin natin sa karanasan o eksperyensya. Ang dalawang maglalaban ay parehong galing sa amateur. Lamang, mas maraming naging laban itong si Serhi Buhachok ikumpara kay Brian Mendoza. Pero dito sa professional fights po mga kaibigan, hindi po magkakalayo ang kanilang karanasan kung tutuusin. Bakit? Hindi man napapalaban sa isang world title bout itong si Buhachok, pero may mga nakalaban naman siya mga dating world title challenger tulad ni Brandon Adams, Patrick Alote, yan, mga dating world title challenger po yan. At pandagdag si Brian Mendoza na dating world title challenger. So, hindi po magkakalayo sa karanasan ang dalawang maglalaban. Ngayon, sa skills, parehong boxer-puncher. Kung volume puncher si Serhi Buhachok at may pagkagresibo, si Brian Mendoza naman, taglay ang hand speed. Marami din bumabato na suntok, pero defensive style. So, opposite sila sa skills. Kung may volume puncher o kung volume puncher man si Serhi, hand speed naman ang taglay ni Brian Mendoza. Na kung saan, pagka yung sinabing hand speed, di malayo na itong unang makapagpatama. Pero volume puncher itong si Serhi Buhachok, ibig sabihin lamang noon mga idol, may laban din po ito dahil once na hindi niya mapatamaan si Brian Mendoza sa unang suntok, sa pangalawang suntok, iwan ko lang sa pang-apat, pangatlo, pang-anim na suntok mga idol. Layo ng numero dahil marami kasi itong bumabato ng suntok si Serhi Buhachok. At yung kanyang footwork na kung saan malimit na kinakat niya ang ring at kinokorner niya ang kanyang makakalaban na kung saan napaka-epektibo. Na kung saan kung magawa ba ni Brian Mendoza magkaroon ng distansya dito. Kaya 50-50 tayo dyan sa kanilang skills at sa karanasan. Sa height and reach advantage. Okay, unahin na sa power. 100% ang knockout ratio ni Buhachok, 72% ang knockout ratio ni Mendoza. So lamang si Buhachok sa power, which is 100% ang kanyang knockout ratio. Pero tandaan natin na yung 72.73% ang knockout ratio, consider na rin yan as a knockout artist. Kaya dito, labanan ito ng mga knockout artist mga idol. Ngayon, sa height and reach advantage naman tayo. 2 inches ang itinangkad ni Serhi Buhachok, 3 inches naman ang hinaba ng kanyang reach kumpara kay
Brian Mendoza. 6 foot flat si Buhatchok, 73 inches ang kanyang reach, 5 foot and 10 ang height ni Mendoza, may reach na 70 inches. So, yamado sa height, reach, power itong si Buhatchok. Pero tandaan natin na hindi na bago para kay Brian Mendoza ang tangkad, reach advantage, power na taglay-taglay ni Buhatchok. Hindi na bago yan para kay Brian Mendoza. Lalo na sa tangkad at haba ng galamay dahil itong si Brian Mendoza na mapalaban kay Sebastian Fundora, sapat na yung nakaranasan na mapapalaban sa mga matatangkad o sobrang tangkad. Dahil mas matangkad ito kay Buhatchok, si Sebastian Fundora ng 5.5 inches. Biruin nyo yan. So hindi na bago. Konti lang din naman na diferensya, 2 inches lang ang diferensya. Sa reach, 3 inches. So, hindi na bago. So, para sa akin, 50-50 pa rin. Pero dahil sa comparison tayo, lamang sa power, height and disadvantage, si Sergey Buhatchok. Pero may laban po si Brian Mendoza. Sa edad, parehong nasa prime ang dalawang maglalaban. Ngayon, sa pangkalahatan nating comparison, para sa akin, 50-50. 50-50 po mga idol. Parehong may malaking tsansa sa panalo ang dalawang maglalaban. Na kung saan malaki ang tsansa na maway ito sa knockoutan dahil napakataas po ng knockout ratio dito sa magkabilang panig. At kung maway sa puntusan, masasabi ko rin na may tibay ang magkabilang panig. Si Sergey, di ba na knockout yan? Oo, pero sa mga huling laban nito nakikita natin na nag-improve na rin ang kanyang depensa. Pero iwan ko lang kung di ba magiba yan kay Brian Mendoza sa estilo na taglay ni Mendoza. Kaya 50-50 mga idol. Okay, dadako na tayo sa ating prediction sa laban dahil palaisipan po talaga ito dahil parehong may malaking tsansa sa panalo ang magkabilang panig. Ipaliwanag ko sa inyo ng saglit. Bakit parehong may malaking tsansa sa panalo? Si Sergey Buhatchok, agresibo, taglay ang power, height and disadvantage, at yung kanyang pagka-agresibo, volume, na kung saan pwede niyang mapuruhan si Mendoza, mawi sa knockout ang laban, at pwede rin maidomina ni Sergey Buhatchok ang laban gamit ang kanyang power pagka-agresibo, na kung saan hindi makapurma si Brian Mendoza. Sa panig naman ni Brian Mendoza, gamit ang kanyang hand speed, power, skills as a boxer puncher, posible din niyang, dahil sa hand speed na yan at taglay ang power, posible niyang maunahan ng mapatamaan si Sergey Buhatchok ng solido. Sanhin ang pagka-knockout din Buhatchok. At kung sakaling mawi sa puntusan din, gamit ang hand speed, footwork, napakamagalaw na boksingero nitong si Brian Mendoza, posible din niyang ma-outbox si Sergey Buhatchok sa kanilang laban. So, pareho pong may malaking tsansa sa panalo ang dalawang maglalaban, which is 50-50 nga po mga idol. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Prediction ko dyan, Brian Mendoza by technical knockout. Mga long round, nakadepende yan kung kailan magkamali si Sergey Buhatchok. Kung sukaling mawi naman sa puntusan, or kung kakayanin ng magkabilang panig ang mga power punches na kanilang pakawalan, para sa akin, bagamat agresibo si Sergey Buhatchok, pero hindi rin po pwedeng tawaran ang taglay na hand speed, power, volume din na pagbato nitong si Brian Mendoza na kung saan posible din niyang magawa na ma-outbox niya si Sergey Buhatchok. Idagdag pa natin yung footwork at napakamagalaw na Brian Mendoza. Dahil sa 50-50 ito, sa ating comparison, sa panig naman ni Sergey Buhatchok, gamit ang kanyang pag-agresibo, power, volume na pagbato ng suntok, posible niyang mapuruhan si Brian Mendoza, sanhi din ang pagbagsak nito or ma-knock out ito sa kaunang pagkakataon. At kung sakaling mawala sa puntusan, posible din na magawa ni Sergey Buhatchok, yun nga, hindi niya, maano niya si Brian Mendoza, magapi niya sa kanyang pagka-agresibo, taglay gamit ang power, volume na pagsuntok na kung saan mahihirapan si Mendoza kung paano siya makakuha ng distansya dito kay Sergey Buhatchok.
dahil napakagaling talaga din itong si Buhatsok sa close range sa suntukan. Bagamat parehong may husay sa suntukan dito sa close range ang dalawang maglalaban, mga idol, pero hindi rin po talaga basta-basta sa close range, lalo na mga body punches na pakawalan nitong si Buhatsok, na kung saan posibleng iindahin yan ni Brian Mendoza. At dyan din sa close range na suntukan nila, posibleng dyan makasingit ng counter left hook itong si Brian Mendoza na kayang magpatulog kay Sergio Buhatsok. Kaya magandang laban po talaga ito, mga idol. Bagamat Brian Mendoza ako dyan, knockoutan o puntusan, pero hindi ka gulat-gulat kung sakali si Buhatsok ang mananalo sa laban na yan. Hindi po talaga yan kagulat-gulat o nakapagtataka dahil may laban po talaga. Katunayan nga, 50-50 sila sa aking comparison. Pag manalo si Sergio Buhatsok, masasabi ko na lang, naging epektibo ang kanyang galawan. Kung manalo naman si Brian Mendoza, masasabi kong ganon din, naging epektibo ang galaw na taglay-taglay ni Brian Mendoza. Kumawi sa tabla, ang masasabi ko, parehong magaling at talentado ang dalawang maglalaban. Hanggang dito na lamang. Ito po ang Sports Pitch. Maraming salamat po.